So guys, continuation po WWTH Season 31 bali part 62. Part 63 na po pala, sorry guys. Part 63. So narito na naman ako sa numberin. To God be the glory po, God bless po. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit kasi magkikita na naman tayo. Niloob po ulit ng Panginoon na maduktungan ko pa ang mga season ko na to, ang mga parts ko itong season 31. Sabi ko nga po dun sa mga naunang sinabi ko sa mga naunang season, kung ako man po ikukuhanin ng ating Panginoon, hinihiling ko po sa Kanya na makapagpaalam muna ako sa inyo. Magpapaalam po muna ako sa inyo, bibigay ako ng isang mga huling content na gagawin ko bago ako mawala ng lubusan. Pag hindi nyo na po ako nakikita, ibig sabihin wala na ako nun. Pinagpahinga na ako ng Panginoon. Amen. Sana po kung sino man ang pagpapahinga ng ating Panginoon sa mga panahon ito, para hindi na niya makita yung great tribulation, sana kahit tulog tayo, gising man tayo, tulog, sama-sama tayo dun sa biglaang pagbalik ng kanyang buktong na anak para pumili ng mga isasama niya sa maghahari, sa paghaharing gagawin niya ng 1,000 years. Amen. Yan po ay isa sa mga pinapanalangin ko maya araw-araw. Sana po lahat ng mga pamilya natin, lahat ng nakakakita ng content ko, ay mapili ng ating Panginoon. Ano po bang basihan para mapipili tayo? Yung pong lumihis na tayo sa dilim, yung nandun na tayo sa liwanag. So, sana po mapagnilayan na natin ang mga buhay-buhay natin. Talikuran na natin yung mga maling ginagawa natin, guys. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon habang may panahon pa tayo. Kasi wala pong sigurado kung kahit gusto mong mabuhay ka ng hanggang 80 o kaya hanggang, yung iba sabi hanggang 50, masaya na sila. O kaya hanggang 70. Kahit sabihin natin yan ang sabihin, kahit i-request natin i-request yan sa Panginoon, walang nakakaalam kung anong oras ka talaga babawian ng Panginoon ng buhay na pinanghahawakan mo. Kasi sabi po ng isang doktor na nagkaroon ng cancer na may plano siyang lumaban sa papasok na election next year dito sa bansa natin. Sabi niya po, kapag ka daw po ang isang tao nagdadialysis na, may maintenance na, madalas ka na nagdadialysis, halimbawa 2 times a week o kaya 3 times a month, medyo prepared ka na. O kaya nagkaroon ka na ng stage 4 na sakit, nasa stage 4 na yung cancer mo, maghanda-handa ka na, ayusin mo na yung mga bilin mo, mga last will testament mo, ayusin mo na yung mga lupa mo, ayusin mo na, makipagkasundo ka na sa sino mang taong kagalit mo, gumawa ka na ng mga plano kasi nga ikaw meron ng pinagdadaan ng sakit. Kumbaga yan pitik ng Panginoon. Yan din po ay blessing na masasabi. Sabi nga po nung iba, mas maganda nga daw po na parang may sakit kang maluwa, alam mo na, tinaningan ka na ng 6 months, 2 years, 5 years, at least nakakagawa ka na, may plano ka na, kumbaga meron nga pong sobrang lusog mo ngayon, tas kinabukasan, di ka na magigising Kagaya po nung tinawid ko dati, ewan ko kung months ago o year ago na yan, na may isang babae po, nakapitbahay ng isang matuwid na mangangaral na sabi nung kapitbahay niya, amoy ulam sa bahay niyo, ang daming niluluto ng nanay mo Sabi nung tinanong na anak, niluto na po ng nanay ko yung ulam namin hanggang kinabukasan Tapos naglinis ng bahay buong araw, nag-general cleaning. Parang sinyalis po yun. Yung pala, yung babaeng yun, hindi na pala magigising. Naglinis, nagluto ng 4 na putay. Kasi kinabukasan, may lamay sa kanila. Yung nagtanong na kapitbahay nila, anong nangyayari? Namatay na po yung nanay namin, hindi na po nagising. Kasi kahit anong lusog natin, guys, kapag tayo gusto na ng Panginoon pagpapahingahin ka na. Ngayon, kung ikaw ay may sakit, kung sino ka mang nakakakita ng content ko, may sakit ka, nagdadialysis ka na, o tinaningan ka na, halimbawa may cancer ka pero hindi ka naman nagdadialysis, pero may taning ka na, magnilay ka na araw-araw. Yan po ipitik ng Panginoon, pagpapaalala sa ating lahat na hindi talaga natin hawak ang ating oras. Time is so precious, time is so essential.
Kaya kailangan ng panahon natin, hindi natin tinatapon, hindi natin sinasayang. Yung iba po nagpapakamatay, ipangit po yun guys, hindi po gusto ng Panginoon na pangunahan mo siya, na kusa mong isinuli ang buhay mo. Ang Diyos po ang kukuha niyan sa takdang oras, sa takdang panahon. So ito nga pong content ko tungkol po ito sa magkakapatid na kaibigan ng ating Panginoon. Sinabi ko na po dyan sa sinundang part, si Lazaro. Si Lazaro po ay isang mabait na lalaki. Tingin ko itong lalaking ito ay may fear of God talaga. Sa itinaniman ng ating Panginoong Hesus, palibasa sa ikababata ng ating Panginoon, sa ibata pa ay sila may kinikilala ng Diyos na hindi nila nakikita na makapangyarihan. Hindi sila sumasamba sa Diyos na sabi-sabi lang, sa Diyos na ginawa lang ng kamay. So itong pamilyang ito pong tatlong magkakapatid na to ay kababata ng ating Lord Jesus. Kaya sila ay merong silang part sa puso ng ating Panginoon. Sila ay mahalaga sa ating Panginoon. So palibasa nga po ang ating Panginoong Hesus ay naglalakbay na baryo to baryo. So ito pong si Marta o si Maria, kasi tatlo sila, si Lazaro, si Marta, si Maria. Sumulat po yung isang babae sa ating Lord Jesus na may sakit ang kaibigan, ang matalik na kaibigan ng ating Lord Jesus, si Lazaro. Ngayon, hindi po agad nakarating ang ating Lord Jesus siyempre naglalakad lang naman po sila, siguro po malayo yung lugar. Nakarating ang mensahe ng kapatid ni Lazaro sa ating Panginoon. So, lumakad po ang 4 na araw. So, ito po ay nasa, hindi ko maintindihan kung nasa kay Lucas o kay Thessalonian. Basta nandyan po yan sa New Testament. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang context po ng isang vision ang natatandaan ko, hindi yung mga chapter, hindi yung mga verses. Basta kapag ka po nabasa ko namin, napanood akong documentary, natatandaan ko po yan agad yung context ng mensahe. Pero yung pong mga verses, hindi ko po yan na-memorize. Basta ito po ay nasa New Testament. Ito po ay kaya sinama ko, ito po yung pinakapinali, ito po yung pinakamahalaga para sa akin. Ito yung marvelous, ultimate, magnifico na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pagbibigay niya ng personal healing sa isang particular na tao nung siya po'y nagkaroon ng 3 taon mahigit na ministry niya nung siya'y naging body and flesh. So, dumating po ang ating Panginoon kina Marta, 4 na araw na pumpatay si Lazaro. Mantakin niyo po 4 na araw na, kasi nung sumulat po si Marta, may sakit pa lang siguro. Critical pa lang, naghihingalo pa lang, parang something like that kung i-analyze natin yung vision. So, nalungkot ng sobra ang ating Panginoon nung nakita niyang umiiyak yung magkapatid. Kasi mahal niya po itong 3 magkakapatid na to. Kasi sabi ko nga po dyan sa sinundang part, si Lazaro po ay binilinan ng ating Lord Jesus. Kasi palibasa po ang ating Panginoon ay lumaking ang ibang kapatid niya sa ama kay Joseph ay hindi naman po sumasampalataya sa kanyang alam, sa kanyang kapangyarihan. Talagang ang sumasampalataya lang po sa kanya ay yung isang kapatid niyang, ang sabi sa mga dokumentary ay si Santiago, si James, tapos yung nanay niya, si Maria, si Virgin Mary, si Mama Mary. Yan lang po ang halos sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung iba niya pong mga kapatid na lalaki at babae ay hindi naniniwala kay Kristo, sa ating Lord Jesus. So, yan po ay siguro naman po ay napanood na ninyo ito. Milyon-milyon po ang nakapanood ng mga dokumentaryong duktong-duktong na talambuhay ng ating Lord Jesus. Kasi yan po ay napakamahalaga. Kung ikaw ay tao ng unang panahon hanggang ngayon, dapat napanood mo yan. Dapat may alam ka sa talambuhay ni Kristo. Kasi yan po ay isang matinding motivation na pwede mong panghawakan habang ikaw ay nabubuhay. Basta hindi ka anti-Christ. Basta hindi ka dun sa kalaban ng ating Panginoon, dapat alam mo na talagang may Kristong nabuhay. May isang lalaking talagang nanggamot ng mga kakaibang sakit ng unang siglo. So, umiiyak po itong magkapatid na to pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tapos tinanong si Lazaro, nasan si Lazaro? Sabi ng isang babae na kapatid. Hindi ko alam kung si Marta o si Maria ang sumagot Sabi, kung kayo lang po ay dumating, agad maaaring buhay pa po ang aming kapatid. Hindi po agad kayo dumating, kaya sa po'y namatay na, nailibing na po namin siya. Tapos sabi ng ating Panginoong Hesus, samahan niyo ako kung saan niyo inilibing si Lazaro, puntahan natin siya. Habang umiiyak, hindi po masyadong marami ang kasama ng ating Panginoon, pili lang po ang mga disciple na sinama niya. Sundan niyo pa po guys, matatapos na po in 10 minutes. To God be the glory po. Thank you po for watching. Bear with me po, patapos na po itong season 31. Samahan niyo po ako hanggang final part. Amen. To God be the glory po. God bless po.
and be steadfast in your faith to our Creator. Thank you po for watching. Amen.